Paano mo malalaman kung sira na yung wheel bearing mo? Unang-una yung pag sinakyan mo siya, may sarili siyang direksyon. Nakakangalay na sa kamay. Pangalawa, pwede mo siyang itaas. Tapos, tignan mo kung may clearance dito. Ito, ang laki na ng clearance niya. Kaya kanina, yung tinesting ko to, talagang may wiggle na talaga siya. Pag binitawan mo yung manuela, may wiggle. Bukod dun, damage na rin panigurado yung ball race niya. Isasabay na rin natin yung ball race nito. Front shock, may lagatok na siya. Isasabay na rin natin siya ng front shock tuning. Para isang bukasan na lang, sabay-sabay na siya. Nasa ganun, isang gastusan na lang si customer. Ayun, Yamaha Aerox 155. Ayan, kitang-kita naman, kinalawang na talaga siya. Natanggal na natin yung gulong, natanggalin na rin natin yung tapalodo niya. Ngayon, susunod natin tanggalin itong front shock niya. Sa ganun, malinis, mapalitan ng langis, ma-front shock tuning na. Pagkatapos natin tanggalin itong front shock niya, susunod naman natin itong T-post niya. Para sa ganun, mapalitan natin ng ball race. Tanggalin natin yung T-post. Bali, sasalpakan na lang natin siya ng ball race. Pero bago natin gawin yan, ipo-front shock tuning muna natin yung front shock. Ayun, nakasetup na ako dun. No? Ay, teka lang. Tanggalin ko. Ito sa ulit yan. Hindi naman yun, pala. Kasi may mura lang yan. May napagtanong ko na ako kanina sa Makatapat na. turn up. Katapat lang nun ito. Konti lang may beko. Pero kasi siyempre, ang bakit lang muna. Oh. Bali, naibalik ko na yung T-post at napalitan na rin natin ng ball race. Medyo smooth na siya kumpara dun sa kanina. Ayun, bali natanggal na natin. Naiwan na bearing. Ang ikakabit pala natin na bearing dito, ito. SKF, made in Italy. Mas okay ito.